Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagninilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ang ating pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit 145, talatang 9. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming tinataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may karamdaman. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila, O Diyos, sa kanilang mga nagawang kasalanan at pagkalooban mo ng kagalingang pangkakaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bansa na bigyan mo sila o bigyan mo kami ng tapang, Panginoon, na ipaglaban ang tama, na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagsisipasok sa kanilang mga trabaho, katulad ng karpintero, drivers, teachers, at iba pa, O Diyos, na sila po'y iyong ingatan. Bigyan ng karunungan, O Diyos, upang magampanan nila ang kanilang mga gawain sa araw-araw. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon, at patuloy mo silang proteksyonan sa lahat ng kasamaan. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga estudyante na patuloy na pumapasok sa kanilang paaralan upang matuto, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon. Bigyan mo sila ng proteksyon sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy ka na kasama nila, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay malayo sa kapahamakan, sa mga tukso, sa mga pagsubok, Panginoon, dahil nagtiis sila na mapalayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Mabigyan lamang nila, O Diyos, ng mabuting buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Amin din inilalapit, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagmamigrate na o naninirahan sa ibang bansa, katulad ng Amerika, Canada, Europa, Australia, at iba pang bahagi ng mundo, O Diyos, na sila ingatan mo, O Diyos, at gamitin mo sila bilang asin at ilaw, Panginoon, sa kanilang bansang kinabibilangan.
Naway magamit mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo ang mga matatanda, O Diyos, ang mga senior citizen, na sila itutuloy mong ingatan. Patuloy mo silang gabayan. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw, O Diyos, upang patuloy silang makapaglingkod sa inyo, Panginoon, at sa aming kapwa, Lord. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kung ang Diyos ay tunay na mabuti at makapangyarihan sa lahat, bakit hinahayaan niya ang kasamaan at pagdurusa sa mundo? Narito ang ilang mga paliwanag. Una, malayang kalooban o free will. Binigyan ng Diyos ang tao ng malayang kalooban upang makapili sa pagitan ng tama at mali. Ang karamihan sa kasamaan ay bunga ng maling paggamit ng kalayaang ito. Halimbawa, yung mga digmaan, yung krimen, yung katiwalian, mga pagnanakaw ng kabanang bayan, di ba? Ang isang tao ay maaaring pumili kung siya'y magnanakaw o hindi. Hindi pipilitin ng Diyos ang bawat tao na gawin ang tama. Dahil kung ganon, mga kaibigan, hindi na tunay ang pag-ibig o kabutihang ginagawa ng tao. Ang pangalawa, pagpapalago ng kaluluwa o sa English pa ay soul making. Ang pagdurusa ay maaaring magsilbing paraan upang lumago ang karakter ng tao. Tulad ng pagtitiyaga, malasakit, pananampalataya. Sa kabila ng mga trahedya, ang ibang ay nagiging inspirasyon sa iba, tumutulong sa kapwa, at lumalalim ang pananampalataya. Pangatlo, limitadong kaalaman ng tao. Maaaring hindi natin lubos na nauunawaan ang kabuuan ng plano ng Diyos. Ang pananaw natin ay limitado, samantalang ang Diyos ay may mas malawak na pananaw. Katulad ng isang bata, mga kaibigan, na hindi nauunawaan kung bakit siya pinapabakuna ng magulang. Sa unay masakit, di ba? Pero ito'y para sa kanyang kabutihan. Pang-apat, kasamaan bilang pansamantalang paghihintulot. Hinahayaan ng Diyos, mga kaibigan, ang kasamaan pansamantala. Ngunit may hangganan ito. Ayon sa pananampalatayang Kristiyano, darating ang araw na huhukuman niya ang lahat ng masama at wawakasan ang pagdurusa. Ang aklat ng pahayag, mga kaibigan, sa Biblia ay nagsasabing magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa na wala ng luha o sakit. Panglima, natural na kasamaan o dinatawag nating natural evil sa English. Ito ang mga sakuna kagaya ng lindol, bagyo, sakit at iba pa. Iba ito sa moral na kasamaan. Ito'y moral na kasamaan na gawa ng tao. May ilang paliwanag ukol dito, mga kaibigan. Ang mundo ay may mga natural na batas. Gravity, plate tectonics, na bahagi ng mas malaking disenyo ng Panginoon. Maaring resulta ng pagkasira ng kalikasan, na bahagi rin ng maling pamamahala ng tao. Di ba? Halimbawa,
pagtatapon ng basura kahit saan. Di ba? Ito'y mali. Maling pamamahala ng tao. Ang resulta, mga kaibigan, ay babaha ang ating kapaligiran dahil mababara ang mga imburnal, ang mga daluyan ng tubig palabas ng ating mga kalsada. O maaari rin itong maging pagsubok na may layuning espiritual. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan, na walang iisang sagot sa ganap na nakakasagot sa tanong na ito, lalo na kung ikaw ay dumaraan sa personal na pagdurusa. Ngunit sa pananampalataya, mga kaibigan, ang tanong ay hindi lamang bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan, kundi paano tayo tinatawag ng Diyos na tumugon sa harap ng kasamaan. Sa gitna ng kasamaan, maaari tayong maging kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, maraming pagkakataon na akala namin wala kaming silbi. Akala namin hindi sapat ang aming mga simpleng ginagawa. Pero salamat sa paalala mo sa amin ngayon, Panginoon, na ang bawat mabuting gawa, maliit man, ay mahalaga sa iyong mga mata. Turuan mo kaming tumanggap ng iyong mga alagad. At kami rin, Panginoon, gawin mo kaming alagad na maaaring tanggapin ng iba. Sa bawat baso ng tubig na aming iniaalay, sa bawat kabutihan na aming binibigay, tanggapin mo ito bilang alay ng pag-ibig. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng nakikinig at gumagawa ng iyong kalooban. Tulungan mo sila, anuman ang kanilang hinahawakan, ginagawa, Panginoong Diyos, sa iyo ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.